Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 238. Lumang Tipan, 2 Chronicles 26, 2 Chronicles 27, 2 Chronicles 28. Kinuha ng lahat ng tao ng Juda si Uzzias na 16 na taong gulang, at ginawa siyang hari na kapalit ng kanyang ama na si Amazias. Siya ang muling nagtayo ng Elet at pinanumbalik ito sa Juda. Pagkatapos mamatay ang hari, si Uzzias ay 16 na taong gulang nang magsimula siyang maghari. Naghari siya ng 52 taon sa Jerusalem. Jecolias ang pangalan ng kanyang ina, na mula sa Jerusalem. Ginawa niya kung ano ang matuwid sa mata ni Yahweh, sinusunod niya ang lahat ng halimbawa ng kanyang ama na si Amazias. Inilaan niya ang kanyang sarili upang hanapin ang Diyos sa mga araw ni Zacarias, na siyang nagbigay sa kanya ng mga tagubilin para sa pagsunod sa Diyos. Habang hinahanap niya si Yahweh, pinagpala siya ng Diyos. Lumabas si Uzzias at nakipaglaban sa mga Filisteo. Giniba niya ang mga pader sa lungsod ng Gat, Jabni at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod sa bansa ng Asdod at sa mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo, laban sa mga Arabo na nakatira sa Gerbal at laban sa mga Meyanita. Nagbigay ang mga Amonita ng kayamanang parangal kay Uzzias at lumaganap ang kanyang katanyagan sa ibang mga lupain, maging sa hangganan ng Ehipto, sapagkat siya ay naging lubos na makapangyarihan. Dagdag pa rito, nagtayo si Uzzias ng mga tore sa Jerusalem sa may tarangkahan sa sulok, sa tarangkahan sa lambak at sa paykat ng pader at pinatibay ang mga ito. Nagtayo siya ng mga toreng bantayan sa ilang at naghukay ng maraming balon, sapagkat marami siyang mga baka sa mababang lugar gayon din sa mga kapatagan. Mayroon siyang mga magsasaka at mga nagtatanim ng ubas sa mga burol sa bansa at sa mabungang mga bukirin, sapagkat mahal niya ang pagsasaka. Bukod dito, si Uzzias ay mayroong isang hukbo ng mga lalaking mandirigma na nagpunta sa digmaan na nakapangkat na binuo sa pamamagitan ng kanilang bilang na binilang ni Jeiel, ang eskriba at Maaseyas, ang pinuno, sa ilalim ng pamumuno ni Hananias, ang isa sa mga tagapag-utos ng hari. Ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sinaunang sambahayan ay 2,600 na mandirigmang mga lalaki. Sa ilalim ng kanilang kamay ay isang hukbong 307, 500 na mga lalaki, na nakidigma na may malakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway. Naghanda si Uzzias para sa kanila, para sa lahat ng hukbo, ng mga panangga, mga sibat, mga helmet, mga baluti, mga pana at mga bato para sa tirador. Nagtayo siya sa Jerusalem ng mga makina na inimbento ng mga bihasang lalaki upang ilagay sa mga tore at sa mga kuta, kung saan papana ng mga pana at ng mga malalaking bato. Lumaganap sa malayong mga lupain ang kanyang katanyagan, sapagkat siya ay lubos na tinulungan hanggang sa siya ay naging lubos na makapangyarihan. Ngunit nang naging makapangyarihan si Uzzias, nagmataas ang kanyang puso kaya siya gumawa ng masama. Sumuwi siya laban kay Yahweh, ang kanyang Diyos, sapagkat pumasok siya sa tahanan ni Yahweh upang magsunog ng insenso sa altar ng insenso. Sinundan siya ni paring Azarias at kasama niya ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Pinigilan nila si Haring Uzzias at sinabi sa kanya, "Hindi ito para sa iyo, Uzzias, na magsunog ng insenso para kay Yahweh, kundi para sa mga pari, ang mga kaapu-apuhan ni Aaron na siyang itinalaga kay Yahweh na magsunog ng insenso. Lumabas ka sa banal na lugar, sapagkat sumuwi ka. Dahil dito, wala kang magiging karangalan mula kay Yahweh na Diyos." At nagalit si Uzzias. May hawak siyang insensaryo sa kanyang kamay upang magsunog ng insenso. Habang nagagalit siya sa mga pari, may tumubong ketong sa kanyang noo sa harap ng mga pari sa tahanan ni Yahweh sa tabi ng altar ng insenso. Tiningnan siya ng pinakapunong pari na si Azarias at ng lahat ng mga pari, at tingnan, siya ay may ketong sa kanyang noo. Siya ay agad nilang pinalabas mula doon. Sa katunayan, nagmadali siyang lumabas dahil hinampes siya ni Yahweh. Si Haring Uzzias ay isang ketungin hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, at tumira sa isang hiwalay na bahay, sapagkat siya ay isang ketungin, sapagkat pinaalis siya mula sa tahanan ni Yahweh.
Ang kanyang anak na si Jotam ang namahala sa tahanan ng hari at namuno sa mga tao sa lupain. Ang iba pang mga bagay tungkol kay Uzzias sa simula hanggang sa kahuli-hulihan ay isinulat ni Propetang Isaias na anak ni Amos. Namatay si Uzzias at inilibing siya kasama ng kanyang mga ninuno sa isang lupang libingan na pag-aari ng mga hari sapagkat sabi nila, siya ay ketungin. Si Jotam, ang kanyang anak, ang pumalit sa kanya bilang hari. Si Jotam ay 25 taong gulang nang magsimula siyang maghari at naghari siya sa Jerusalem ng 16 na taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jerusha, siya ang anak na babae ni Zadok. Ginawa niya ang tama sa mga mata ni Yahweh, sinusunod ang lahat ng halimbawa ng kanyang amang si Uzzias. Pinigilan din niyang pumunta sa loob ng templo ni Yahweh. Ngunit patuloy pa rin ang mga tao sa kanilang mga masasamang gawain. Itinayo niya ang mataas na tarangkahan sa tahanan ni Yahweh, at sa burol ng Ophel ay nagtayo pa siya ng marami. Bukod pa roon, nagtayo siya ng mga lungsod sa maburol na bahagi ng Juda, at nagtayo siya ng mga kastilyo at mga tore sa kagubatan. Lumaban din siya sa hari ng Amen at tinalo sila. Sa taon ding iyon, nagbigay sa kanya ng 100 talento ng pilak ang mga Amonita, 10,000 sukat ng trigo, 10,000 sukat ng sebada. Patuloy na nagbigay sa kanya ang mga Amonita sa ikalawa at ikatlong taon. Kaya naging makapangyarihan si Jotam dahil lumakad siya ng may katatagan kay Yahweh na kanyang Diyos. At sa iba pang mga bagay tungkol kay Jotam, lahat ng kanyang pakikipagdigma at pamumuhay, tingnan ninyo, nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga hari ng Israel at Juda. Siya ay 25 taong gulang nang magsimulang maghari at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Si Jotam ay namatay at siya ay kanilang inilibing sa lungsod ni David. Si Ahaz, na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang magsimula siyang maghari at naghari siya sa Jerusalem ng 16 na taon. Hindi niya ginawa ang tama sa mga mata ni Yahweh, katulad ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Sa halip, lumakad siya sa mga pamamaraan ng mga hari ng Israel, gumawa rin siya ng mga metal na imahen para sa mga Baal. Bukod pa roon, nagsunog siya ng insenso sa lambak ng Ben-Hinnom at inialay niya ang mga anak niya bilang mga alay na susunugin, alinsunod sa kalapastanganan ng mga lahing pinalayas ni Yahweh bago dumating ang mga Israelita. Nag-alay at nagsunog siya ng insenso sa mga dambana, sa mga burol, at sa ilalim ng bawat luntiang puno. Kaya ipinasakamay siya ni Yahweh na Diyos ni Ahaz sa hari ng Aram. Tinalo siya ng mga Arameo at kinuha mula sa kanya ang napakalaking bilang ng mga bilanggo at dinala sila sa Damasco. Napasakamay din si Ahaz sa hari ng Israel, na tumalo sa kanya sa isang matinding labanan. Si Peka na anak ni Remalias ay nakapatay ng 120,000 na mga kawal sa Juda sa loob ng isang araw, lahat ng mga matatapang nilang kawal, dahil tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatay ni Zikri na isang malakas na lalaki mula sa Ephraim si Maasias na anak na lalaki ng hari, si Azrikam na tagapamahala sa palasyo, at si Elkanah na kanang kamay ng hari. Nagdala ng mga bihag ang hukbo ng Israel mula sa 200,000 na asawang babae ng kanilang mga kamag-anak, mga anak na lalaki at babae. Marami rin silang sinamsam na dinala nila pabalik sa Samaria. Ngunit naroon ang isang propeta ni Yahweh, Oded ang kanyang pangalan. Siya ay lumabas upang salubungin ang hukbo na papasok sa Samaria. Sinabi niya sa kanila, dahil nagalit si Yahweh sa Juda, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ipinasakamay niya sila sa inyo. Ngunit pinagpapatay ninyo sila sa galit na abot hanggang langit. At ngayon, gusto pa ninyong gawing alipin ang mga kalalakihan at kababaihan ng Juda at Jerusalem. Ngunit hindi ba kayo mismo ay nagkasala kay Yahweh na inyong Diyos? Makinig kayo ngayon sa akin, ibalik ninyo ang mga bilanggo na inyong binihag mula sa inyong mga kapatid, sapagkat ang matinding puot ni Yahweh ay nasa inyo. Pagkatapos, may ilang pinuno ng Ephraim ang tumayo laban sa mga bumalik mula sa digmaan, ang mga lalaking sina Azarias na anak ni Johanan, si Berkias na anak ni Mesilimat, si Jehezkias na anak ni Sallam at si Amasa na anak ni Hadley.
Sinabi nila sa kanila, hindi ninyo dapat dalhin ang mga bilanggo rito, sapagkat ang gusto ninyo ay isang bagay na magdadala sa atin ng kasalanan laban kay Yahweh na magdaragdag sa ating mga kasalanan at mga paglabag, sapagkat napakalaki ng ating paglabag at mayroong matinding puot laban sa Israel. Kaya iniwan ng mga kawal ang mga bilanggo at ang mga sinamsam sa harapan ng mga pinuno at sa buong kapulungan. Ang mga lalaking itinalaga ay tumayo at kinuha ang mga bilanggo at dinamitan ang mga walang kasuutan mula sa mga nasamsam. Dinamitan nila sila at binigyan sila ng sandalyas. Binigyan sila ng makakain at inumin. Ginamaw nila ang kanilang mga sugat at isinakay ang mga nanghihina sa mga asno. Ibinalik sila sa kanilang mga pamilya sa Jericho, na tinatawag na lungsod ng mga palma. Pagkatapos bumalik sila sa Samaria. Nang mga panahong iyon, nagpadala si Haring Ahaz ng mga mensahero sa mga hari ng Assyria upang pakiusapan silang tulungan siya. Sapagkat muling nagbalik ang mga Edomita at sinalakay ang Juda at kumuha ng mga bilanggo. Sinakop din ng mga Filisteo ang mga lungsod sa mga mabababang lupain at ang Negev ng Juda. Kinuha nila ang Bet-Semes, Aijalon, Gidrat, Soko kasama ang mga nayo nito, Timna kasama ang mga nayo nito, at gayon din ang Gimzo kasama ang mga nayo nito. Nagpunta sila upang manirahan sa mga lugar na iyon. Sapagkat ibinaba ni Yahweh ang Juda dahil kay Ahaz, ang hari ng Israel, sapagkat napakasama ng kanyang ginawa sa Juda at labis na nagkasala kay Yahweh. Si Tiglath-Pileser, hari ng Assyria, ay nagpunta at ginulo siya sa halip na palakasin siya. Sapagkat sinamsam at pinagnakawan ni Ahaz ang tahanan ni Yahweh at ang mga tahanan ng mga hari at mga pinuno upang ibigay sa mga hari ng Assyria, ngunit hindi ito nakatulong sa kanya. Ang haring ito na si Ahaz ay nagkasala pa ng mas matindi laban kay Yahweh sa panahon ng kanyang pagdurusa. Sapagkat nag-alay siya sa mga Diyos ng Damasco, mga Diyos na tumalo sa kanya. Sinabi niya, dahil tinulungan sila ng mga Diyos ng mga hari ng Syria, mag-aalay ako sa kanila, upang matulungan nila ako. Ngunit sila ang sum-aire sa kanya at sa buong Israel. Tinipon ni Ahaz ang mga kagamitan sa tahanan ng Diyos at pinagpuputol ang mga ito. Ipinasara niya ang mga pintuan ng tahanan ni Yahweh at gumawa siya ng mga altar para sa kanyang sarili sa bawat sulok ng Jerusalem. Gumawa siya ng mga dambana sa bawat lungsod ng Juda upang pagsunugan ng mga alay sa ibang mga Diyos, at ito ang naging dahilan upang magalit si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ngayon, ang lahat ng kanyang mga ginawa at lahat ng kanyang kapamaraanan mula umpisa hanggang wakas, tingnan ninyo, nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Namatay si Ahaz at siya ay kanilang inilibing sa lungsod sa Jerusalem, ngunit siya ay hindi nila dinala sa mga libingan ng mga hari ng Israel. Si Ezekias na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Bagong Tipan, 2 Corinthians 1:1-11. Ako si Pablo na apostol ni Jesu Kristo dahil sa kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto at sa lahat ng mga mananampalataya sa buong rehiyon ng Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu Kristo. Nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo ay mapapurihan. Siya ang Ama ng mga awa at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaginhawaan sa atin sa lahat ng ating mga pagdurusa, upang mabigyan natin ng kaliwan ang lahat ng nagdurusa. Makakapagbigay tayo ng aliw sa iba kung paano tayo binigyang aliw ng Diyos. Sapagkat kung paano nananagana ang paghihirap ni Kristo para sa atin, ganoon din nananagana ang kaliwan na aming nararanasan mula kay Kristo. Ngunit kung kami ay nagdurusa, ito ay para sa inyong kaliwan at kaligtasan. At kung kami ay naaaliw, ito ay para sa inyong kaliwan. Ang inyong kaliwan ay mabisa kung ibabahagi ninyo ng may tiyaga ang mga paghihirap na atin ding naranasan. At ang aming pagtitiwala para sa inyo ay tiyak. Alam namin na habang nakikihati kayo sa paghihirap, nakikihati din kayo sa kaliwan.
Dahil ayaw namin na hindi ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa kaguluhang naranasan namin sa Asya. Kami ay labis na nabigitan ng higit sa aming makakaya, na halos hindi na kami umasang mabuhay pa. Sa katunayan, hinatulan na kami ng kamatayan. Ngunit iyon ay upang hindi kami magtiwala sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya ang nagligtas sa amin sa malagim na kamatayan, at ililigtas niya kaming muli. Inilagay na namin ang aming pagtitiwala sa Kanya na ililigtas niya kaming muli. Gagawin niya ito habang tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong panalangin. At marami ang magpapasalamat para sa amin para sa pagpapala na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng panalangin ng marami. Mga awit, Psalm 103 is the 1-12. Binibigyang papuri ko si Yahweh ng buong buhay ko, at ng lahat ng mayroon ako, binibigyang papuri ko ang kanyang banal na pangalan. Binibigyang papuri ko si Yahweh ng buong buhay ko, at naaalala ko ang lahat ng kanyang mga mabubuting gawa. Pinapatawad niya lahat ng inyong mga kasalanan, pinapagaling niya lahat ng inyong mga sakit. Tinutubaws niya ang inyong buhay mula sa pagkawasak, kinokoronahan niya kayo ng kanyang katapatan sa tipan at mga gawain ng pagkahabag. Binibigyang kasiyahan niya ang inyong buhay ng mabubuting bagay para mapanumbalik ang inyong kabataan tulad ng agila. Ginagawa ni Yahweh kung ano ang makatarungan at gumagawa ng mga gawain ng katarungan para sa lahat ng mga naaapi. Ipinaalam niya ang kanyang mga pamamaraan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga kaapo-apuhan ng Israel. Si Yahweh ay maawain at mapagbigay loob, siya ay mapagpaumanhin, mayroon siyang labis na katapatan sa tipan. Hindi siya laging magdidisiplina, hindi siya laging nagagalit. Hindi niya tayo tinatreto ayon sa nararapat sa ating mga kasalanan o ginagantihan ayon sa kung ano ang hinihingi ng ating mga kasalanan. Dahil kung gaano kataas ang kalangitan sa ibabaw ng daigdig, ganoon kadakila ang kanyang katapatan sa tipan sa mga nagbibigay ng parangal sa kanya. Kung gaano kalayo ang silangan mula sa kanluran, ganoon kalayo niya inalis mula sa atin ang ating mga kasalanan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa iyong katapatan sa mga nakaraang panahon na nakita sa buhay ng mga hari tulad nina Uzzias, Jotham, at Ahaz. Kung paanong ipinakita mo ang iyong awa at habag sa kanilang pamumuno, kami ay nagpapasalamat sa aliw at pag-asa na aming natatagpuan kay Kristo, na nagbibigay lakas sa amin sa aming mga pagsubok at paghihirap. Tulungan mo kaming alalahanin ang iyong dakilang pag-ibig at kapatawaran, gaya ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 103, at mamuhay sa paraang nagbibigay karangalan sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Naway may bahagi namin ang aliw na aming natatanggap mula sa iyo sa mga nasa paligid namin, na nagtitiwala sa iyong mga pangako na gagabay at magpapanatili sa amin. Kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako, Amen.